Praise the Lord. Good morning po sa inyo lahat. Amen. Kailangan niyo pa naman ako, no? Alam ko, nagala kayo sa mga summer camp ninyo. Ako, ramdam na ramdam ko na ng summer. Nakita niyo naman sa mukha ko, no? Praise the Lord. At tunay na kagalakan natin na nagawin para sa Panginoon. Hallelujah. So gusto ko lang din po magpasalamat sa Panginoong Diyos una-una sa mga panalangin po ninyo. Dahil alam ko, nakabakal pang iglesia nito sa lakad namin sa Romblon, mga kapatid. Namiss ko ang mga summer camp sa Batangas, sa Baguio. But the Lord has redirected us into a different route this time. And I said, why not? No? Lalo kung ito naman ay para sa Panginoong Diyos, para din sa itatitibay ng aming pamilya, sa experience ng aking mga anak, no? Because we always believe na the children of God are being led by the Holy Spirit of God. So, una-una sa lahat, yung kanina sa panalangin ninyo talagang it really works, mga kapatid, dahil iningatan kami ng Panginoon mula umpisa hanggang makauwi kami ng ligtas. No? Salamat ako sa mga kasama namin, ng Galant family, Fabrical family, because they've been very supportive dito sa gawain na ito. And napakasarap na babiyahe kayo na merong unity, na meron kayong prayer, like time being led by the Lord, no? Prayer and everything. And siguro sa mga, pinapasalamatan ko personally, dahil dun sa Romblon, mga kapatid, napakahirap din ang transportation doon. Sa pagkakarinig ko, every biyahe, tricycle lang, 500 pesos. So we were forced to bring the van, mga kapatid. Never akong nagkaroon ng long ride with the van. Ako mag-drive. Puro sedan lang yung dinadrive ko. No? Pero praise God na i-drive namin yung van ng Romblon. Sa biyaya ng Panginoon. Kahit tawid namin, tawid dagat, naisakay sa barge, at naiuwi din po ng maayos, mga kapatid. So, na-overcome ko yung fear na yun. Kaya kung meron pa tayong van one day, may driver na kayo. Ilin na natin yan sa Panginoon. Alam ko, nag-pray si Pastor niyan eh. So sabi ko, baka ito na i-level up tayo ni Lord one day, dahil gusto natin meron tayong service sa biyaya ng Panginoon. Napakadami pong experience kung tutusin. Nung po unang naranasan ng mga aral sa tabing dagat, no? Whenever I'm alone, I always be sensitive to the Lord para si Jesus na nangarap sa tabing dagat, no? Mga Fabrical family, actually yung mga na-share natin doon, and mga society Mama Linda, nakilala niyo po siya. Marami po siya kamag-anak po talaga doon. And totoo sabi ni Brother Branham, one thing I noticed there is, kung alam niyo yung kwento na marami, yung mga sa tabing dagat, parang yung ganda ng dagat, kasi ang ganda po talaga ng lugar na yon. From the barangay name pa lang, Long Beach. Barangay Long Beach. Pero sa kanila parang common na lang. Pero sa amin, ganda-ganda kami. No? And sadly, ganun din yung take nila dun sa message of the hour. Parang common na lang ang Word of God doon, na hindi ganun talaga special. No? There is some spirit of denominationalism. I really discern that. So I'm really praying to the Lord, what's next, Lord? Saan ba kami gustong dalhin? At yun nga, napag-desisyon na ng family na pumunta sa medyo malayo-layo, yung Santa Fe, sa Kiwi Beach. That's the same day na may pinost ako sa video doon sa group chat. No? And you really see the commotion over there. Hindi ko na sinend yung buong video, pero I'm really asking the Lord, aside from experiencing God in nature, kasi talagang napakaganda yung lugar. Parang breathtaking po talaga. But I'm really asking, Lord, what can we do? Ano po bang pwede namin gawin para sa iyo? And then, all of the sudden, after namin magkaroon ng mga picture takings, mayroon na lang lumulutang na bata dun sa gilid. And as in talagang, the commotion is real. So real talaga na traumatic po. Kahit po yung mga kasama natin, nakapikit na sila, naaalala pa rin nila yung itsura ng bata. Iba kasi yung nasa video lang, at iba yung talagang actual na yung bata, bumubula yung bibig. Talagang hindi alam nung tatay na police, hindi siya marunong mag first aid at everything.
puro siya ambulansya. Nung wala nang magawa ang ambulansya, sumigaw siya, magdasal na kayo. So, nung nagdasal, sabi niya, magdasal na kayo, doon na ako pumasok. Kasi sabi ko, pwede ko po siya ipagdasal. Pero wag po kayong, kung makikita niyo sa video, sabi ko, wag po kayong magmumura. Kasi puro silang mura ng mura dahil nga sa nangyari. Which is, siguro sila po ng damdamin bilang mga unbeliever. Pero, napakabuti ng Diyos kasi maganda yung nasa mensahe tayo eh. Kasi, ang sabi ni Brother Branham, pag ikaw nanalangin, ilagay mo yung sarili mo doon. It happens na may anak din ako eh. I felt na, anak ko to, ipapanalangin mo yung anak mo sa oras na yun. So I put myself as a father of that young child. And Lord, sabi ko, kung paano ko pinanalangin si Thea nung wala siyang hininga. Dahil nga, nagbalutan siya. Naalala ko yung moment na yun, na after ko mag-pray, umiyak si Thea. Sabi ko, Lord, you're still the same God. Amen. Sabi ko ganyan. And then talagang, when I prayed, I really prayed that He is my son. You know? I remember na nagbigay din talaga sila ng moment of prayer na lang hindi na natapos yung prayer kasi sabi nung dumating yung may-ari ng foreigner, salubungin natin yung ambulance. And then the same foreigner po na nagdala sa kanila doon, siya mismo nung pagbalik niya, sinabi niya sa amin yung pinakamagandang balita. Dahil bago pa nila ibigay sa ambulance yung bata, umiyak yung bata. So nakita namin, kasi totoo sabi ng aming may bahay, wala na talaga. Kahit sa unang mga 5 minutes na yun na puro wala talaga siyang buhay. Para silang mag-celebrate, umano lang yung bata, parang minsan may pakiwari sila na gumalaw yung bata, pero hindi naman. No? Pero yung biyaya na yun mga kapatid, nakita namin na nung sinento ko sa inyo yun, nandun yung confidence ko, na confidence, na talagang may magagawa itong mga nanalangin na ito. Sabi ko, kung may magagawa itong panalangin na ito, ano pa kaya itong mga nandito? Walang malayo, walang malapit. Basta nanalangin ka, tumingin ka sa Panginoon, may magagawa yung panalangin na yun. And we're so grateful na yung mismong foreigner na yun, as he mentioned to me, the hospital called me, and the child is doing well na. Talaga sabi, praise God. Nangilabot po kami talagang lahat, mga kapatid. At talagang hindi pa natapos doon sa mga biyahe namin, talagang napaka-delikado ng mga lugar at mga tarik. Talagang nakikita namin doon. Pero praise God, ingatan kami ng Panginoong Diyos. Truly God is in nature. Iba kasi yung matouch mo si Lord sa nature niya. No, mga kapatid. One thing that I really thank the Lord is we met Brother Raymond Samosa. Brother Raymond Samosa is traveling. Actually, I met a lot of people na along the way. Siguro yun talaga ang calling ko mga kapatid. And talagang once we talk to them, nagkakaroon ng connection at nabubuksan ang kanilang mga spiritual na buhay. And to make the story short, itong si Brother Raymond Samosa mga kapatid, he accepted the Bible study in his home. Siya po ay taga San Jose, Batangas. At buong pamilya niya gusto niya i-Bible study natin. Pero sabi ko, hindi ko yata kaya yung layo. Pero I'm contacting Brother Mike Gunbiniga because that's 30 minutes from Batangas Church. So meron silang bagong assignment sa biyaya ng Panginoon. At nabuksan po ito. We have given him tracts. Sabi niya, bigyan ko rin yung pinsan ko. So yung bahay niya, binuksan niya para sa akin mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, pagdating natin dun sa Luzon or pagbalik natin, sabi niya, siguro sa ocular visit, first visit, kasama ako, pero ipapasa po natin siya sa Batangas. I think that's the right thing to do, mga kapatid. Pero good thing, mga kapatid, maraming ginagawa ang Panginoon sa atin. Bukod sa nasunod po ako, no? Alam ko babalik yan sa biyaya ng Panginoon. Pero sulit po, mga kapatid. At alam ko si Pastor Ruby din, marami din good report yan, mga kapatid. Pero sa lahat ng ito, padalangin niyo po, lalo si Brother Raymond, gusto talaga niyang mapakinggan ang mensahe nito. Isa pang gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon, kasi sabi ko, Lord, hindi ko ma-reach out tong lugar na to. Kasi I'm doing it one-on-one eh. Pero bago pa kami umuwi, meron kamag-anak si Mama Linda, kilala ko yung Brother Iet. Siya po ay nakulong before. And doon niya natagpuan ng Word of God. Nga lang ito po yung under ng Baptist.
mga kapatid. Pero siya ay nakulong at doon niya nakita ang Word of God. And then, along the way, I also shared the Word of God to him. I opened the mysteries. Iba kasi ang Baptist eh. Ibang approach sa mga Baptist. Kung alam niyo po yan, mga kapatid. And sa biyaya ng Panginoon, kasama namin siyang bumalik dito sa Luzon. At gusto niya rin pong bumisita dito. Baka by next week kasama natin yung brother na yan. Ngayon, kasi naman siya ni Mama Linda doon sa Pulilan. Once he stayed here, he is a teacher by profession, license po mga kapatid. Pero he's willing to visit this church and to see. Kasi sabi ko, dito ko talaga nakita ang katotohanan. Pareho-pareho kami. Kasi nag-aaral din siya ng salita ng Diyos mga kapatid. So let's pray na sana itong taong ito, na malakas yung influensya niya doon sa lugar na yon. Kung sana ito yung maging link para sa lugar na yon. Mga kapatid, ipanalangin natin si Brother Andrew Paul. Kasi sabi nga niya, alam mo, pangalan ko Paul, kasi nakulong din ako. Prison, yung discuss kanina. At Andrew kasi ibang inisda yung mga tatay ko. Sabi niya, takma talaga yung lugar na to. Sabi ko sa isip ko, baka nga ikaw ang tawagin ng Panginoon dito. Sabi ko, so ipag-pray po natin, kamag-anak po sila ni Tay, as in fabrical site po siya. At sabi ko sa biyahe, nakausap ko na rin po ang tatay niya, Baptist founded din. Pero walang imposible sa Panginoon. Mga kapatid, kung talagang, sabi nga ni Sister Ella, kung binhit yan, no, tatawagin ng Panginoon yan. Kung hindi man tayo, tatawagin pa rin ng Panginoon sa gusto niya, sa gusto niyang paraan. So, I pray na itong kapatid na ito, I already shared to him the original sin kagabi sa barko. And he is really open about it. He is surprised about it, like us. No? At yun ay magandang sign na nakatagpo sana tayo ng matabang lupa sa buhay niya. Mga kapatid, sa pagbalik niya, isang buwan lang po ang ginuguguli niya dito, I believe. Pero sana sapat na yun para pagbalik niya doon, ibang nilalang na siya sa biyaya ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. God bless you.